Good day everyone! For today's lesson, I'm gonna be teaching all about iteration control structure. So, unang-una sa lahat, let me have a brief introduction. Ako nga pala si Billy Christian Ira El Sabugo, mag-aaral ng Quezon City University. Freshman pa lang ako and I took the IT course. So, dumako na tayo sa ating learning objectives. So, by the end of this video, the learners should be able to define ano ba ang iteration control structure, explain why iteration is important sa ating program flow. Next, differentiate among the three types of loops. So, mamaya yun. Code natin yun. So, fourth, identify the three main types of Java branching statement. And lastly, makapag-program tayo ng simple. And papagana natin. Sana, di ba? So, dumako na tayo sa ating next slide. So, what is iteration control structure? So, ano nga ba ito? Sabi sa aking PowerPoint, iteration control structure is a programming structure that allows a set of instructions to be repeated multiple times until a certain condition is met. So, let's give a real-life application of this. So, nakita ng nanay mo na napakakalat ng iyong kwarto. So, anong sasabihin ng nanay mo? Linisin mo yung kwarto mo hanggang luminis yan. So, ikaw naman to natakot. So, lilinisin mo yung kwarto mo ng paulit-ulit. You're gonna repeat the condition na linisin yung kwarto mo hanggang luminis yung kwarto mo. So, repeat then repeat until the condition is true. So, pag nalinis mo na yung kwarto mo, titigil ka na. So, that's one example of real-life application of iteration control structure. So, lumipat naman tayo sa ating next slide. So, why is iteration control structure important? So, unang-una sa lahat, it makes the program shorter and easier to read. Next, it saves time. So, for example, if you want to print out 1 to 100, kung wala kang loop, magsi-system out print ka pa ng 100 beses. Di ba nakakatamad? Kung may loop ka, you're gonna save a lot of time. Di ba? And third and lastly is useful for tasks that needs repetition. So, katulad ng sinabi ko kanina, pagbibilang ng 1 to 100. So, let's go to the next slide. So, dumako naman tayo sa types of iteration control structure. So, unang-una dito ay ang while loop. Ibig sabihin ng while loop ay repeats while the condition is true. So, I'm gonna make a hands-on explanation. Magko-code ako para sa inyo for while loop. So, let's go. So, yan na, magko-code na tayo sa ating VS Code. So, Billy, bakit may ganyan na agad? Parang, ano ba yan? Ba't may ganyan na agad sa, sa code mo? So, itong mga to is, yung unang-una sa lahat, itong public class while example, container lang siya. So, itong next, itong public static void, ito yung parang startup button ng ating program, ng ating Java. Ganun lang yun. And ito namang mga curly brackets, parang opening siya at saka close. So, itong nakikita nyo, yung open, curly brackets, ito yung start. Ito naman is yung end. So, ganun lang yun. Mag-start na tayo. So, una sa lahat, gagawa muna tayo ng ating variable. Kasi, kailangan din ito gamitin sa ating code. Gawa muna tayo ng ating variable. So, int. Itong int, ibig sabihin nito, integer. So, ang gagawin natin, ang variable na gagawin natin is whole number. Wala siyang decimal, whole lang siya. So, since ang gusto kong gawin is magbilang ng 1 to 5, ang lalagay ko ditong variable na name is number. Para mas madaling maintindihan and connected siya sa aking gagawin na program. And lalagyan natin to ng value, yung ating variable. Lagyan natin siya. Itong variable na to is equals to 1. Ay,
1. At para ma-read to, lagyan natin siya ng semicolon. Yan. And nakita nyo dito may parang yellow na nakalagay sa baba ng number. May ganyan yan kasi di pa natin nagagamit yung ating variable. So, error pa yan. So, dito na tayo mag-i-start. Gagamitin na natin yung ating while loop. Gagamitin na natin siya. So, while. Dahil while loop siya, syempre gagamit tayo ng boolean. Ano nga ba ang boolean? Ito yung parang true or false. So, lalagay natin dito. Makikita nyo kung anong sinasabi ko. Pag ganyan, maglalagay ka muna ng... Yan. So, number, which is, value ng number is 1. Is less than or equal sa 5. So, nandito na tayo sa ating boolean. Kita nyo dito, yung number which is 1 is less than or equal to 5. Tama ba to? Yes, this is true. Kasi kung hindi magra-run ang ating code. Katulad ng sinabi ko kanina sa aking PowerPoint, titignan niya muna yung while, titignan niya muna kung true, and iraran niya lang to hanggang maging false. So, kung yung una nating, yung nasa boolean natin is false, it's not gonna run at all. Di siya magra-run na kahit ano. So, next na tayo. Ipiprint na natin. First, semicolon, para ma-close natin and ma-open. Lalagay na natin sa loob nito yung pang-print, which is system.out.print. Gusto ko siya maging rows. Ayaw ko siya maging rows. Gusto ko siya maging column. Lalagyan ko siya ng ln. I will simply put ln. And sa loob na itong parenthesis, dito natin ilalagay ang ating variable, which is yung number. Kasi yun ang gusto nating i-print. And let's end it with a semicolon. 2. So, it will read the code. Next dito, gusto natin madagdagan yung number. So, lalagyan natin siya ng ganito. Number, yung variable natin, plus. At lalagyan natin siya ng semicolon para mabasa. Itong number, yung variable, nilagyan natin ng plus para madagdagan siya ng madagdagan hanggang maging false ang ating while. So, next, okay na ang ating code. I will explain it again, one by one. Una muna ang ating variable, which is yung number, and equals to sa 1. And sa pip, ito yung while loop natin. Start ng while loop natin. At nandito yung boolean, which is yung number, which is 1 is less than or equal to 5. So, true to. So, magpuproceed na siya sa next line, which dito sa system.out.print. So, piprint niya na yung number. At para madagdagan yon is dito sa next line, plus. Bakit hindi plus? Bawal yon. So, sa Java, kailangan plus. Yun yung valid. So, run na natin. Tignan natin kung gagana ba or hindi. This is my recent, ito yung mga recent, ginawa ko. Tinest ko muna yung kanina. So, ito yung bago. 1, 2, 3, 4, 5. So, gumana ang ating code. Para mas ma-explain ko lalo, tignan natin anong mangyayari pag false ang ginawa ko. X natin. Yung number is gawin natin 10.
So, lumalabas dito sa fifth line, yung number which is 10 is less than or equal to 5. True ba to? Hindi. So, try natin i-run. Pag hindi true, walang lumabas. Diba? So, ganun lang siya. Kung true, magpo-proceed siya. Iraran niya ng iraran hanggang maging false at tumigil sa 5. Ganun ang while loop. Dumako naman tayo sa ating next. Ang sunod naman dito ay ang do while loop. So, runs at least once, then checks the condition. Gawan din natin ng code to. Tara! So, dumako na tayo sa ating do while loop. So, ito yung kanina nating kinode, yung while loop. We will simply remove some lines. Ito yung mga re-remove natin. Kasi gagamitin pa rin natin to. And ibahin lang natin to para mas formal. Do while na siya. Yun, ganun yung class. Parang, ito yung label niya. Pwede natin siya ibahin anytime. So, gagamitin pa rin natin tong variable natin. Itong number. Balik natin siya sa 1. So, sa do while loop, sisimulan natin siya sa do. Itong do na to, parang sinasabi nito is, gawin mo to. Ganyan. Gawin mo muna to. Parang ganun yun. Remove muna natin to kasi nag-auto siya. Para mas ma-explain ko mamaya. So, sa loob nitong, curly brackets, lalagyan na natin yung mga gusto nating lumabas. Yung system, yung pang-print natin, yung system.out.print. I-print natin yung variable ulit na number. And by the way, gusto ko ulit maging column. Lalagyan natin ng ln. And semicolon para mabasa yung code. Yung line na to. And next is yung kanina, katulad nung kanina, yung number, yung pangdagdag. So yung variable natin, palagyan natin, plus plus. And another semicolon. Okay. So, asan yung, yung boolean dito? Paano malalaman nasan yung true, nasan yung false? So, dito siya sa labas ng ating curly bracket. Dito natin siya lalagay, yung while. So, lagay natin dito. Katulad kanina, gusto ko ulit magbilang 1 to 5. So, number is less than or equal to 5. And dito, di na natin lalagyan ng curly brackets kasi di naman natin lalagyan siya sa, di na natin lalagyan ng mga gustong i-code yung line na to. So, i-end na natin agad siya dito and lalagyan natin siya ng semicolon. Okay na yung ating code. Ay, wait lang. Mali pala to. So, okay na yung ating code. Try natin siyang i-run. So, yun siya. Nagbilang na siya. 1, 2, 3, 4, 5. So, sabi dito sa do while, kahit daw false yung nasa while natin is magra-run pa rin yung ating code. Meaning, piprint niya pa rin. Kasi, hindi naman nauna tong while eh. So, gagawin niya is piprint niya muna to. He will do this first. Yung print, which is 1. Piprint niya muna tong 1. Bago niya, tignan tong boolean na to. Kung true or false ba to. So, check natin kung mag-run pa rin ba yan. May lalabas pa rin ba kahit false yung nandito sa ating boolean. Gawin natin 10, katulad kanina. Run na natin ulit. See, lumabas yung 10. Which is yung nandito sa system.out.print. Pero, dahil false to, di gumana yung number plus plus. So, ganun lang ang do while.
mag-proceed na tayo sa ating next. So, next naman, and lastly, is ang for loop. Ito ang favorite ko, personally. Best when the number of repetitions is known. So, gagawan din natin to ng hands-on, codes, and explanation. Tara na. So, dito naman tayo sa for loop. Kita nyo naman dito, bago na yung aking ginawa dahil di na natin gagamitin yung kaninang variable. So, dito sa for loop, parang kanina lang, pero nasa isang line lang siya. So, una dito is yung for. Lagyan natin yung for. And then, parenthesis. Dito sa parenthesis na to, nandito na lahat ng kailangan natin ilagay. So, dito sa for loop, mas malinis siya. And, mas makakaiwas ka sa outside variables. Kasi, nasa loob ka na mag-initialization. And nasa loob na rin yung plus plus, yung pag-add. And nasa loob na rin yung boolean. So, parang ganito siya. Ito na yung variable. Lalagyan na agad natin dito. Nasa loob na siya mismo. Number equals to 1. So, lalagyan na natin ng semicolon. And number is less than or equal to 5. Kasi magbibilang ulit tayo ng 1 to 5. And another semicolon. And dito na natin lalagay yung pag-add. Yung variable, number plus plus. And maglalagay lang tayo dito ng open and close curly brackets. Kasi dito sa loob ng curly brackets na to, dito natin lalagay yung pang-print, yung system out print. So, mag-system out print na tayo. Kung para lumabas ang ating gusto. ln again. Number. And semicolon. So, okay na yung ating code. I will explain again. Kita nyo ang linis tignan. Kasi, nasa isang line lang siya sa for loop. Nasa isang line na siya, ang linis niya tignan. For loop is perfect pag alam mo na how many times you want to repeat an action. So, try natin siyang i-run. Siya. So, nag-run na siya. 1, 2, 3, 4, 5. So, ganun lang ang for loop. And this is my personal favorite. At dumako naman tayo sa next slide. At ngayon ay nandito na tayo sa branching statements in Java. Una dito is yung break. It means immediately stops the loop. And meron siyang two types, unlabeled break at saka labeled break. And i-code din natin yan, syempre. Tara, mag-proceed na tayo. So, dumako naman tayo sa ating break. Nakita niyo yung code ko? Ito yung kanina, di ba? Yung for loop. Try natin siya i-run. Magbibilang siya ng 1, 2, 3, 2, 5. Para naman kung gusto kong gawing hanggang 2 lang, edi, be-break natin siya. Di ba? Tatry natin siya ngayon dito. You will simply add another line. Enter ka lang dito. And magagamit tayo ng if statement. Ito yung parang kondisyon. So, if number is equal sa 3, which is yung breaking point, mag-stop na siya. So, let's put a semicolon again para malagay natin yung break. Colon, break. And, I mean curly brackets pala. And, dito tayo maglalagay ng semicolon.
And let's try to run the code kung hanggang to lang ba talaga. And we see 1, 2. Gumana yung break. So, dumako naman tayo sa next, yung labeled break. So, mag-code na tayo ng labeled. Try mo natin i-run natin code. So, ganito yung lumalabas. Try natin siyang i-break na hindi mo na labeled. And, mali. If another condition, if sabihin natin J is equals to nag-2 na, break na natin. Katulad ng kanina, semicolon, and break. Let's try to run. So, binrake niya yung sa J lang. Kung gusto mo mang dami ng iba, lagyan natin ng label kasi binibreak nun yung outer and inner ng loop. So, try natin. Lalagyan muna natin ng label sa taas. Ang lalagay natin dito is colon. And yung label na outer is lalagay lang natin besides break. Tignan nyo na anong mangyayari. Hindi na siya mapupunta sa 2. Yung both for loops. Inner and outer. Pasok lang siya bilang 1. So, kung gusto nyo mang damay, lagyan nyo ng label. And, dumako naman tayo sa next. So, dumako naman tayo sa number 2, continue. It means, skips the current iteration and goes to the next round of the loop. Parang, magbibilang ka 1, 2, 3, 4, 5. Pero pag ayaw mo sa 3, di siya sasama. E di 1, 2, 4, 5. So, try natin siyang i-code. Tara. Dumako na tayo sa pagko-code ng continue. Parang katulad lang din kanina. Kukuha tayo ng if statement. Dito sa baba. Parang ganun lang din. Katulad kanina. If yung number is tumutok kay 3, hayaan natin siya and magko-continue pa rin tayo. Continue. So, ibig sabihin lang nito is, dito sa for loop natin, is magbibilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5 pag wait lang. So, ibig sabihin ng neto is kung magbibilang tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, i-skip natin si 3. Try natin. So, as we can see here, ang nandito lang ay ang 1, 2, 4, and 5. I-skip natin si 3. Next naman tayo. So, lastly is yung return. This means exits from a method and optionally sends back a value. So, parang babalik lang siya. Parang break lang din. But, let's try to code it. Let's go. So, dumako na tayo sa pag-code ng return. Bakit may ganito? Bakit may public static void print numbers? Tawag dyan is new method. And tinatawag natin siya dito sa taas. Think of this as a kwarto sa isang bahay. Ang bahay natin is ang main. Itong public static void print numbers. Or ito. And yung return is yung ayaw mo na sa kwarto na yan. Gusto mo nang umalis. So, try natin siya i-code. Parang kanina lang din. Kukuha tayo ng condition. If statement. If number equals for return. Try natin siyang i-run. So, parang break lang din siya. Kung tutuusin. Tingnan natin siya. 1, 2, 3. Breaking point niya is 4, so hanggang 3 lang siya.
So, alam nyo na kung paano yung return. Let's go to the next slide. So, salamat guys sa panonood ng aking video. Sana may natutunan kayong marami. And I wish I can make more videos in the future. Kung gusto nyo mas advance, give me 1 million likes. And I will for sure make more videos. So, thank you. Have a nice day. Goodbye.